kapsat pati oras ka paano kapsat dawet ka tulak nulit ulit kami at tulakan ka awanti tricycle sapa kami di mabakapsat at lukan ka kaumuti malugaan ang mga tricycle kapsat Pantero kapsat iti panagadaltay kapsat iti Sauti Apo. Masarakan iti ko kapsat iti pagadalantay kapsat ito'y Isra 8 kakapsat. Isra 8:21 kapsat. Kita kapsat dito Isra 8:21, 22, 23, 31 kan 32 kapsat. Basa kapsat makipagbasa kay kanya kapsat no. Nakita yung kapsat kat makipagbasa kay kanya kapsat. Kuna na dito yung kapsat kita. Then I proclaim a fast there at the river of Ahava, that we might afflict ourselves before our God, to seek of Him a right way of us, for us, and for our little ones, and for all our substance. 22, for I was ashamed to require of the king a band of soldiers and horsemen to help us against the enemy of the way, because we had spoken unto the king, saying, the hand of our God is upon all them, for good that seek him. But his power and his wrath is against all them that forsake him. 23. So we fasted and besought our God for this, and he was entreated of us. 31. Then we departed from the river of Ahava on the 12th day of the first month to go to Jerusalem, and to the hand of our God was upon us. And he delivered us from the hand of the enemy, and of such as lay the weight by the way. 32. As we came to Jerusalem and abode 3 days. Madaydayaw ti Apo kapsat. Purihin ang Panginoon kapsat, itong salita ng Panginoon. Ito yung pag-aralan natin ngayon kapsat. Ito yung sabihan dito yung title ng ating lesson ay Fasting and Praying kapsat. Ito na ngayon yung kailangan ng ating church kapsat. Ito yung minsan ito yung nawawala sa ating church, yung prayer, fasting. Ito yung kailangan ito kasi ito yung pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Ito yung minsan maraming mga church ngayon sa panahon ngayon na hindi nag-successful kasi kulang na sila sa panalangin. Minsan nasisira yung kanilang gawain na kasi wala nang panalangin. Wala nang nananalangin, kundi si pastor na lang yata ang nananalangin. Kaya yung mga membro hindi na nananalangin, kaya hindi na nagsasucceed yung church. Kaya ito yung kulang ngayon, mga kapatid, sa lahat ng churches. Kasi wala nang panalangin, wala nang fasting. Kaya ito yung kailangan ng mga church ngayon. Ito ngayon lesson natin na ito ay mula kay Isra kapsat. Ito yung ginawa ni Isra sa mga tao ng Israel. Ito yung bali pangalawang pagbabalik na ng mga Israel ito kapsat. Yung una yung na-discuss ni pastor yung dedication ng church natin. Yung dedication ng foundation kapsat. Ito yung dedication ng foundation. Mula noon yung mga naunang bumalik sa Jerusalem, yung mga gumawa ng foundation. Pero matagal po bago yung pangalawang pagbabalik na, bago natapos yung church.
umabot ng 58 years bago natapos yung church. Bakit kaya matagal natapos yung church? Kasi doon sa mga nagdang mga hari, maraming mga sulsul doon sa hari. Sa mga nagdang hari, maraming nagsusulsul sa kanila na ito na, itinatayo na yung templo, nagtatayo na sila ng templo nila doon sa Jerusalem, sabi nila ng mga alipostores ng mga hari, na para mapigilan yung kanilang paggawa. Kasi sabi nila, pag nakagawa ito ng mga ng templo nila, ito ay magiging laban na naman ito sa magiging tanyag ang mga ito at magiging laban sa atin, sabi nila. Magiging laban sa kaharian ng Babylonia. Sa Babylonia sila naka-exile itong mga Israelitang ito. At ito naman itong si Isra ay nagmula sa angkan ni Aaron, na the praise. At siya yung lahi niya. At siya ay may takot sa Diyos. At yung salita ng Diyos ay inilagay sa kanyang sarili, yung pinamuhayan niya yung salita ng Diyos. At yun ang kinalakhan niya yung salita ng Diyos at isinapamuhay niya sa kanyang sarili. At hindi lang yun ang kanyang nais, mga kapatid. Hindi lang yung ang nais niya na may sapamuhay yung salita ng Diyos, kundi nais din niya na ibahagi yung salita ng Diyos sa lahat ng mga angkan ng Israel. Kaya ito nagsumikap si Isra na pumunta sa Babylon para hikayatin yung mga nandun pa na naiiwan na Israelita sa Babylonia. At pumunta nga siya doon sa Babylonia upang hikayatin niya yung mga Israel na nandun pa. At tignan natin yung Bible pa natin doon sa Isra 7:6-7. Mula sa 7. Isra 7:6 and 7, kabsat. Una na dito kabsat, sabi niya dito, ang Isra na ito ay yumaon mula sa Babylonia at siya ay kalihim na bihasa sa kautusan ni Moses na ibinigay ng Panginoon ng Diyos ng Israel at tinulutan siya ng hari sa lahat niyang kahilingan ayon sa kamay ng Panginoon niyang Diyos na sumasa kanya. 7, sabi niya dito, at nakiyahon sa Jerusalem ang ilan sa mga anak ni Israel at sa mga saserdote at sa mga Levita at sa mga nangawit at sa mga tagatanod pinto at sa mga Nitinyo sa 7 taon ni Artaxerxes Artaherhis na hari. Ito yung 7 taon ng paghari ni Artaherhis, mga kapatid, nang pumunta si Isra sa Babylonia upang hikayatin ang mga Israelita na bumalik sa Jerusalem, mga kapatid. Ito yung pangalawang pagbabalik na, mga kapatid. Pangalawang pagbabalik ng mga ito upang doon ay purihin nila ang Diyos. At hindi lang doon, kundi maglingkod sila sa Panginoon, mga kapatid. At ito yung una nating pag-aaralan, ito yung the proclamation of the fast. Ito yung iprinoklama na ni Isra na sila ay kailangan mag-fasting, mga kapatid. Basahin natin dito sa 8:21. 8:21. Makipagbasa kayo.
nang magkakayoy, nagtanyag ako ng ayuno doon sa ilog ng Haba upang tayo'y magpakababa sa harap ng ating Diyos upang humanap sa Kanya ng matuwid na daan sa ganang atin at sa ating mga bata at sa lahat ng pag-aari. Mga kapatid, ito'y ginawa na ni Isra, siyam na araw na silang naglalakbay at nandun sila sa ilog ng Ahaba. Nang iproklama niya itong magpapasting sila ng lahat sila ay magpapasting. Hinikayat niya silang lahat may magpasting. At nung sila ay magpapasting niya na sila, ay sa kanilang paglalakbay, mga kapatid, ay nakita ni Isra na doon sa pangkat nila ay walang libita, walang magkukan sa bahay ng Panginoon, walang maglilingkod doon, walang magtuturo ng salita ng Diyos. At siya ay humingi na naman sa mga kasamahan niya na yung mga kasama niya ay nagpabirok kapsat kadoy baon na hidang nagbirok. Inutusan niya silang hanapin yung mga libita na kumuha siya ng malibita. Inutusan niya na pumunta sila sa kasama nila din na Israelita na kumuha sila ng maglilingkod sa sambayan ng Panginoon. Kasi pagdating nila doon sa Jerusalem at walang maglilingkod doon, kaya nagpasama siya, nagpahatid siya. At saka yung kasama din nila na magpapasting, walang magtuturo yung salita ng Diyos na kasama nila. Kaya nagpahanap si Isra ng makakasama nila sa kanilang paglalakbay at pagpunta doon, kabsat. At ang lahat ng mga nakasama nila na libita ay may 38 na libita at mayroon ding 220 na siyang mga workers. Ang dami 38 na libita. So ito yung magtuturo at saka yung mga kasama nila na mag-guide din sa kanila ay 220 pa yung ibang kasama nila. At dito ngayon ay sila ay magpapasting sila at doon sa ilog ng Ahaba, doon sila magpapasting. Di pa kaya napakahirap na sila ay magpapasting, maglalakad sila ng malayo-layo yung kanilang lalakarin. Ang kanilang lalakarin ay abot ng mga sabi niya dito 900 miles. Umaabot yun ng mga 1,000 kilometers mahigit kung ating titingnan yun. Magpapasting ang mga ito. Itong mga Israelitang ito ay magpapasting sila, di ba? Hindi sila kakain. Tapos maglalakad sila kasi noon, ang biyahe noon, kung hindi sila sasakay ng kamilyo, sasakay sila ng kabayo, yung mga iba maglalakad. Yun ang means nila noon, yun ang kuwan nila noon. Talagang wala pang, hindi kagaya ngayon na kung gusto mo mabilisan, may aeroplano. Kung gusto mo na mabagal-bagal ng konti, may barko. Ngayon, noon sa panahon nila ay napakahirap talaga. Maglalakad sila at bago sila maglalakbay, magpapasting muna sila, hindi kaya sila mahirapan, magugutom sila. Nagpasting sila ng 3 araw. Ang kapatid, 3 araw silang nagpasting ang mga Israelita. At doon din habang nagpasting, kasama din ang panalangin. Kasi kailangan nila ang kanilang paglalakbay ay kasama nila ang kanilang mga anak, kasama nila ang mga kamag-anak, kasama nila ang kanilang mga hayop, mga gamit. Siyempre mabigat-bigat, siyempre nag-evacuate sila, siyempre marami silang gamit. Pero din isang kwento, mga kapatid, nung nagpunta ako ng Iraq noon, bawal noon ang aeroplano na punta sa Iraq. Naglakbay kami. Kami sa Jordan kami bumaba.
Mula Jordan hanggang Iraq, sumakay na kami ng bus. Inabot kami ng 2 araw sa isang gabi. Diretso yung bus, 2 driver. Doon sa bus, nandun na lahat yung pagkain namin. Talagang malayo talaga kasi nakupo ka lang doon sa bus. Kapag gusto magbabawas ka, doon sa likod ng bus, mayroon na rin doon, kumpleto na. At talagang napakahirap pala yung maglakbay, nakupo ka maghapon na 2 araw, isang gabi, hindi ka bumababa. Diretso yung takbo kasi ng sakyan. Kaya kung iniisip ko itong mga Israelitang ito naglakbay ng kulang mahigit 1,000 kilometro, kung ating titignan siguro, kung ating susukatin, baka mula Cagayan, baka hanggang lagpas pa ng Tawi-Tawi, mga ganun, siguro kalayo ang kanilang linakbay. At sila ay naglakbay ng 40 days, nilang nilakbay ito. At kaya sila ito ay sinabi ni Isra na kailangan nilang mag-fasting at saka manalangin kasi ito yung lakas na kailangan nila sa kanilang paglalakbay. Kasi talagang malayo yung kanilang paglalakbayin, mga kapatid. Ito yung kailangan nila, yung prayer and fasting. Ito naman yung susunod, mga kapatid, na tignan natin. The reason for the fast. Ano yung rason bakit sila nagpas, kabsat? Makikita natin dito sa Isra 22, kabsat. Isra 22. Sapagkat ako'y nahihiyang humingi sa hari ng pulutong ng mga sundalo at ng mga ngabayo upang tulungan tayo laban sa mga kaaway sa daan. Sapagkat aming sinalita sa hari na sinabi, ang kamay ng ating Diyos ay sumasa kanilang lahat na humanap sa Kanya sa ikakabuti, ngunit ang Kanyang kapangyarihan at ang pag-init ay laban sa kanilang lahat na nagpapabaya sa Kanya. Ito yung dahilan, mga kapatid. Ito yung dahilan kung bakit sila nag-prayer and fasting. Si Haring Artaxerxes Kabsat, sinabi niya kay Isra na pwede niya silang bigyan ng sundalo, gagabayan sila ng sundalo hanggang sa makarating sila. Alayan sila ng sundalo, yung sundalo ng hari, para hindi sila magalaw. Ngunit itong si Isra, nagyabang, mga kapatid, kay sa hari. Nagyabang siya. Sabi niya, mahal na hari, huwag na. Sapagkat aalayan kami ng aming Panginoon. Gagabayan kami. Ito yung sabi niya, kapatid. Aalayan sila habang sila yung naglalakad, mga kapatid. Habang tumatawid sila, habang papunta sila sa Jerusalem, ay aalayan sila ng Panginoon. Ang ganda yung sinabi niya, no? Kaya sila nag-fasting kasi ito yung paraan nila para purihin nila ng Diyos, sambahin nila sa kanilang pagpapasting, saka yung kanilang panalangin ay para madinig yung kanilang panalangin, mga kapatid. Kasi talagang napakahirap talaga yung kanilang paglalakbay. Kasi ang maranasan nila doon, maring gutom, init, lamig. Kasi nung nagpunta sila doon, nung papunta sila doon sa Jerusalem, mga kapatid, ay mag-uumpisa ang taglamig. At dumating sila doon kasi 4 na buwan sila na naglakbay. Ay dumating sila sa Jerusalem ay tag-init na, taglamig sila na pumunta, tag-init na nang dumating sila. Kaya ang kanilang talagang kinakalaban doon ay lamig, siyempre taglamig, talagang malamig ang panahon, diretso yung kanilang paglalakbay. Siyempre kailangan nila ang Diyos na gumabay sa kanila. At hindi lang doon yung
agam-agam ni Isra, mga kapatid, kundi yung kanilang mga anak pa, yung mga dala-dala lang anak, yung mga bata, mga matatanda na kasama nila, ay maaari silang magkasakit kasi malamig nga ng panahon. Maaari silang magkasakit kasi kasama nila yung mga pamilya nila, lahat ay kasama nila. Kaya nangangamba si Isra na ang mga kasama niya ay maaring magkasakit, maaring hindi nila makayanan yung paglalakbay. Kasi siyempre maubusan ka ng lakas dito kasi maglalakbay ka nang mapapagod ka. Kasi maaring magutom ka, maaring mawalan sila ng tubig o kaya kung ano naman yung ma-encounter nila doon sa daan. At dito pa ay natatakot sila doon sa mga makalaban nila kasi doon sa dadanan nila ay talagang mga iba-ibang lahi, may mga magnanakaw, may mga kung ano pa yung kanilang madadaanan. Yung isipin na lang natin yung magdadaan ka ng mula Cagayan hanggang Basilan o kay Tawi-Tawi, ilang tribo yung madadaanan mo sa mga lugar na yan. Marami ka, hanggang Ilocano, Igorot, Kapampangan, mga Pangasinan, madadaanan mo. Pagdating mo sa madadaanan mo mga Bicol, tapos pagdating mo sa Bisaya, mga Bisaya, tapos sa Mindanao, lalo na sa Mindanao, maraming mga doon. Talagang matatakot sila. Matatakot sila. Ngunit nagyabang nga ito sa Isra. Sinabi niya, aalayan kami ng aming Panginoon, sabi niya. At yung galit ng Diyos ay ibibigyan niya doon sa mga hindi kumikilala sa Kanya, mga kapatid. Kaya ito na lang yung ipinakita ni Isra sa mga tao na sa kanilang paglalakbay ay nandun yung Diyos, nandun ang Diyos na aalalay sa kanila, sa kanilang paglalakbay. Ito yung rason kung bakit sila nagpasting at nanalangin, mga kapatid. Mahirap man yung magpasting. Mahirap talaga yung magpasting. Ito yung pinakamahirap na parte sa buhay ng isang tao, yung magpasting na magugutom ka. Dahil sa amin noon, nung nag-aaral ng School of Christ, maraming nakaranas ng magpapasting. 2 araw lang, 7 pagkain. Pero nandun yung tukso yung kasamaan mo sa bahay, magluluto ng masarap. Ano ka ba naman? Ano ang buhay? Nagpapasting ka, magluluto sila ng masarap, tutuksuin ka. Hindi ka matutokso ng ganyan na buhay. Parang gano'n yung buhay ni Isra na nagpapasting sila. Pero yung 7 araw ay 7 pagkain na hindi ka kakain. Nung tayo, Pastor, nahirapan ka ba, Pastor? Maraming nahirapan. Pero nahirapan nung una. Kasi nung una, doon mo maramdaman yung gutom yung pagpapasting. Sa una, maramdaman mo talaga, magugutom ka yung una. Parang pag nagluto sila sa bahay, siyempre talagang makikita mo sila, kumakain sila, ang sarap na pagkain nila. Pero ikaw, nandun. Kaya yung unang araw, doon talaga yung labanan. Talagang kung hindi mo mapaglabanan yun, matutukso kang kumain, hindi naman matutuloy yung pagpapasting. Ito yung pagpapasting ay sinabi ni Isra sa mga kanyang mga kasamaan ay talagang lahat sila, hindi lang siya, kundi lahat sila ay nagpasting sa kanilang paglalakbay na 40 days na dapat sana ay sinabi ni Isra na kumain tayo ng kumain, sabi sana kasi maglalakbay sila kakain sana sila, ngunit hindi. Magpasting tayo at manalangin upang ang ating Diyos ay gabayan tayo, alalayan tayo sa ating paglalakbay. Yun mga kapatid ang rason kung bakit
sinabi ni Ezra na mag-fasting sila. Mayroon kayong katanungan mga kapatid? Kung mayroon ka lang kayong katanungan, pwede nyo lang sabihin, pwede kayong tumayo. Sige bro. Ang pag-ayuno mga kapatid ay voluntary. Hindi yung ngayon, sa ngayon itong panahon na ito ay voluntary yung pag-ayuno. Kung mag-ayuno ka at ikaw naman ay pag-alagala dyan, pagyayabang yun. So, sabihin mo dyan ay, nag-ayuno ako, pero nandyan ka naman sa labas na mamasyal. Ang pag-ayuno ay doon ka lang sa isang lugar, isang tahimik na lugar, upang doon ay manalangin. Mag-ayuno, kasama niya ang pag-ayuno ay kasama niya ang panalangin. Doon ka lang sa isang lugar na tahimik at walang makakatukso sa iyo. Hindi yung mag-ayuno ka, doon ka naman sa nagluluto ng maraming pagkain, matutukso kang kumain. Kaya mag-ayuno ka, doon ka sa tahimik na lugar at walang makakaistorbo sa iyo upang pakinggan ka ng ating Panginoon. Kasi kung mag-ayuno ka, nandun ka naman sa pag-alagala ng sinasabi ko nga na nag-ayuno ka nga, mamaya lalabas ka, punta ka nung magigipagkwentuhan. Tapos sabihin mo doon sa mga kasama, nag-ayuno ako. Sabihin mo, hindi po tama yung pag-ayuno ang mga ganon. Hindi mo masusumpungan ang sagot ng Panginoon sa iyong kahilingan kapag ganon ang iyong ginawa, mga kapatid. Ito rin yung dahilan kung bakit saan nanggaling itong mga dala-dala ni na Ezra, mga kapatid. Kasi itong si Haring Artaxerxes Kaupsat, nakasumpong siya ng kabutihan kay Ezra. At itong si Artaxerxes Kaupsat ay gumawa siya ng decree, batas sa kanyang na lahat ng nasasakupan upang pahintulutan na lahat ng mga Israel na bumalik na sa Jerusalem. Ito'y lahat ng magustong bumalik na sa Israel ay sa Jerusalem ay pinapayagan na ni Haring Artaxerxes. At hindi lang yun mga kapatid pinapayagan, kundi binigyan pa niya sila ng baon na ginto, pilak, kayamanan. Binigay ni Haring Artaxerxes. At hindi lang yun na binigay niya, kundi pati doon sa kanyang nasasakupan, gusto niya na maturuan sila ng salita ng Diyos kapsat yung batas ni Moses kapsat yung sinusunod nila noon. Gusto niyang lahat ng kanyang nasasakupan ay maturuan sila at ito ay ginawa rin niyang batas na lahat ng mga hindi makikinig sa Diyos ni Ezra at lalaban dito ay papatayin, kukulong o kaya ikukulong mga kapatid. Ito yung mga parusa ng ito. Lahat ng nasasakupan niya, lahat ng nasasakupan nitong si Artaxerxes ay ginawa niyang dekreto. Kaya napakabuti ng Diyos mga kapatid sa mga Israel. Nung pumunta na si Artaxerxes doon sa Babylonia, parang kasama niya ang Diyos kaya itong Artaxerxes naman nakagumawa nga ng batas na lahat na ng mga bumalik na doon. Kaya sila nagkaroon ng mga dalahin mga kapatid. Kaya itong mga ginto, pilak, sa silver na daladala nila. Kaya ito nga kailangan nilang manalangin kasi daladala na kayamanan ang daladala nila. Itong mga kayamanan nito ay ihahandog nila doon sa templo na tapos na mga kapatid.
ito yung ilalagay nila doon bilang paghandog sa ating Diyos. At itong mga, kaya nila kailangan mag-fasting at manalangin kasi ang dami kanilang dala eh. Kasi di ba kapag itong mga kayamanan nito ay isang parang trait na sa kanila, yung ano yung trait? Yung banta sa kanilang buhay ito eh. Kasi kayamanan eh. Di ba kung tayo ay may hawak tayong pira, ingat na ingat tayo, lalo na kapag punta ka ng Maynila. Kahit maglagay ka lang ng kwintas sa yung liig, delikado ka na, makikita na. Alam nila yung tunay at saka hindi. Kaya delikado ka na, o kaya nakasingsing ka ng ginto, delikado na yung kamay mo, mapuputol yung daliri mo. O kaya may aritos ka, tanggal yung tainga mo, mga kapatid. Kaya nagiging banta ito. Itong dala-dala nila, marami talaga nilang dala eh, na binigay ng hari. Kasi sabi ng hari, lahat ng kailangan nila ibigay ninyo, sabi ng hari sa kanila. Kaya marami silang mga dala, mga kapatid. Kaya ito, kinailangan nilang magpasting at manalangin. Nang kailangan talaga itong seryoso, ito na seryosuhang gawain ito na ibinigay ni Isra sa kanyang mga kasamaan mula sa kanilang paglalakbay kasi talagang madelikado, madibdib ang labanan, sabi nga ito, dahil nga sa kayamanan na kanilang daladala. Kaya ito yung mga kapatid, ito yung rason kung bakit sila nagpasting. Sige, Pastor. Dagdagan ko lang po yung sunutan. Okay, nakita natin ang purpose dyan. They are asking, they have their prayer and fasting dahil po sa protection nila, pagbalik nila from their captivity, Babylonian captivity, going back to their homeland. Okay, at sa lahat ng fasting sa Old Testament, may mga hinihingi sila, may mga purpose. Ganun din, di ba, doon kay Jehoshaphat, nag-declare siya ng fasting because the enemy is approaching them. Andun yung mga kalaban nila. Kaya nag-ayuno sila at nanalangin. Doon sa Nineveh din, yung hari nag-declare din ng fasting. Kasi para bawiin ng Diyos yung kanyang sumpa at kanyang gagawin, kanyang parusa sa Nineveh. And in the New Testament, si Jesus Christ mismo nagsabi, dahil mayroong isang na-demon possessed at pinanalangin ng kanyang mga alagad, hindi napalaya yung na-demon possessed. At pumunta ang Panginoong Isus, sabi niya, ito'y makukuha lamang sa pag-ayuno at panalangin. So, kung titignan natin, the very purpose of prayer and fasting ay para lalo pang tayong mapalapit sa Diyos, and then the very purpose is that God will answer the prayers. Okay? Kaya makikita niya kasi yung sakripisyo ng tao na talagang hindi na siya talaga kakain, tapos talaga mananalangin siya for his prayer to be answered. Ganon din ginawa ni David, di po ba? Nung nagkasakit yung kanyang anak, nagfasting siya, pero talagang hindi tinugon ng Panginoon yung kanyang panalangin because the will of the Lord ay talagang the judgment has been declared. Now, ang tanong, sa ngayon ba, ganun pa rin ba ang layunin? Okay, ang nakikita nating layunin ng pagpapasting ngayon ay isa sa mga layunin para lalo pang mapalapit sa Diyos at talagang humihingi tayo ng talagang may gagawin siya sa buhay mo, sa buhay ko. And also, it is also a gesture of offering and sacrificing your pleasure. Okay, your physical, your lustful pleasure in exchange with the pleasure in spiritually. So it is a between. Now, magpapasting ka kasi gusto mong patunayan sa Diyos na ang pleasure mo ay hindi sa iyong
laman. Diba? Kung ang pleasure mo is to glorify Him in your prayer, in your fasting. By the way, pag sinabi natin fasting, alam na natin, di ba? Fasting, hindi kakain. Amen. Ilang beses tayong kakain sa isang araw? 3 times. 5. Tuna, 5 ha? Yung major pa na pagkain yun. Iba pa yung mga merienda, iba pa yung mga pan. Oo, so may tatlo, yung 5 may pagpa, may 3 pang dagdag. So 8. Okay. So yun yung pan. Okay, so makikita natin papasting. Now, wala po yan sa, di ba, Panginoon nagpasting siya ng 40 days. Di ba? Yung iba nagpapasting 3 days. Diyan 3 days, Brother Mon? 3 days. Doon kay Jehoshaphat, 1 day. Di ba? Kay Ninive, 1 day. Kay David, ilan? 3 ba? Kay David? Nung nagkasakit yung kanyang anak? Oh. Kailan namatay yung kanyang anak? Kasi 7 days. 7 to say, 6 days. Diba? Kasi namatay na siya nung ikapitong araw. So, kung tinitignan natin, they fasted until the Lord answered the prayer. Okay? So, Jesus Christ, when He first began His ministry, nag-fasting siya in order to consecrate His life, His physical body to the Lord. So, tayo po, ano man po yung kan, pwede rin mag-fasting ka na hindi ko kaya kasi yung isang araw. Isang meal, okay. Fasting, di ba? Yun yung mga partial fasting. Okay. Nagpapasting tayo, halimbawa, umaga, tanghali, kakain ka, paggabi, hindi na. Okay. Your purpose is hindi para mag-dieta. Ang purpose mo talaga. Kasi si Dr. Grace Rojo, sabi niya, the religious brethren, sabi niya, yung mga religious people, they fasted because they want for spiritual cleansing, sabi niya. Pero sabi niya, but hindi na nila alam na pati yun ay physical cleansing din. Okay? Pero sa atin, sa mga hindi mananampalataya, pag mas fasting sila, that is for physical cleansing. Eh kung medyo ang feeling niya ay mas sexy ang chubby, yan, nagpapasting siya. Okay, para mag-diet siya. Pero sa atin, if we go spiritually, it is for spiritual cleansing, spiritual upliftment, spiritual yung kalaliman pa sa pananampalataya sa Panginoon. So, yun ang purpose. Hindi ka magpastingan man, gaputing pagada. Hindi. You fast because you have the purpose to achieve. Amen? Ito, nagpasting sila because they have the purpose to achieve. Durin mo naman, maglalakad sila. Di ba sabi sa 22, Brother Mon, nahihiya na sila sa hari. Na humingi pa ng tulong. Kasi binigay na lahat ng hari, yung mga tulong. Kaya nahihiya na sila. Kaya ang dami pa nilang kalaban ng mga dadan. Nandun ang mga Ammonites, Philistines, nandun ang mga Amorites. So, what they need? They need the covering and protection of the Lord. So, they fasted before they walk. Rin po ang Panginoon. Amen. So, yun po. To answer the question of Brother Roger. The purpose is, ngayon sa atin, for spiritual cleansing or refinement and spiritual upliftment. Rin po ang Panginoon. Okay? Thank you, Pastor. Yan mga kapatid ang rason kung bakit tayo ay kailangan mag-fasting, mga kapatid. Kaya, para sa atin, para mapalapit tayong lalo sa Diyos. At pupunta naman tayo sa result of the fast. 8:23, kapatid. Ezra 8:23. Sabi niya dito, sa gayo'y nagagayuno tayo at nagsidalangin sa ating Diyos. Dahil dito, at dininig niya tayo. Dito, mga kapatid, sinabi niya dito ni Ezra na nagagayuno sila, nagsidalangin sila, at dininig sila ng ating Panginoon. Ang ating Diyos ay dininig na yung kanilang
panalangin na sila ay gabayan, alagaan doon sa kanilang paglalakbay. Kagaya sinabi ni Pastor na marami silang makakalaban doon sa malayo ang paglalakbay na abutin nila ng 900 miles yung kanilang lalakbayin, mga kapatid. Nandun yung mga Ammonites, Philistines, kung sabi niya. At hindi lang yun, mga bandido pa, mga iba't ibang tribo, mga madadaanan nila. Kasi malayo talaga yung kanilang lalakbayin. Hindi lang sila yung maglalakad ang mga ito eh. Naglalakad sila kasi wala pang transportasyon noon. Ang nila, sabi ko nga kanina, nakabayo at saka kamilyo lang yung kanilang sakyan. Kaya yung mga iba siguro, yung mga mahirap-hirap siguro, wala silang masakyan, maglalakad na lang. Kaya inabot sila ng 40 days ng kanilang paglalakbay. Pero mabilis nila sila maglakad kasi itong 900 miles ay nilakad nila ng 40 days. Kaya bagamat sila ay gutom dahil sa kanilang pag-ayuno ng 3 araw, siyempre hindi sila makakakain kagad ng maramihan doon sa kanilang pag-ayuno, kundi kunti-kunti pa lang yung kanilang kakainin, ay malakas silang naglakbay, mga kapatid, at dahil sa gabay ng ating Panginoong Diyos. Kaya prinuklamang ngayon ni Ezra na ang kanilang panalangin ay dininig na ng Diyos dahil sa kanilang ginawa. Kaya ganun pala, mga kapatid, kung gusto natin madinig pala yung ating panalangin, sabayan natin ng pag-ayuno. Kaya lang, mahirap din talaga na yung mag-ayuno ng 1 araw, 2 araw. Talagang mamimilipit ka ng sakit ng gutom. Kasi yung dito pa nga lang, kung minsan sa church natin, kung di pa pupunta tayo dito sa church, kapag inabot na tayo ng 12:30, marami na yatang tumutunog na yung tiyan, nagugutom na ako, sabi yata, Pero sa atin, wala yata, mga kapatid. Kaya tayo hindi nagugutom siguro dahil mas nabubusog tayo sa salita ng Diyos. Binubusog tayo ng salita ng Diyos. Yun po nagiging gabay natin, mga kapatid. Alam niyo, sa pagpapasting, mga kapatid, mula na nung nagkumatin kami ng School of Christ, ay itinuro yung pagpapasting, ay tuwing linggo, ginagawa ko na, kaya lang isang beses lang, mga kapatid. Tuwing umaga ng linggo, hindi na talaga ako kumakain. Sinubukan ko na. Kahit na kung minsan inabot tayo ng alaw na dito, hindi ko na nararamdaman yung magutom, mga kapatid. Kaya maganda pala yung mag-ayuno ka, magpasting ka, kahit na isang beses lang. Maganda pala kasi parang gumaganda yung pakiramdam mo. Tapos yung physical na, pati yung pangangatawan ay malilinisan din yung katawan natin, mga kapatid. Kasi kung minsan, kasi sobrang nakakain na natin siguro, mga toxic, ganun. Kaya parang malilinisan din yung katawan natin kapag nagpasting tayo. Malilinisan din yung katawan natin. Kasama na rin yan, kaya sinabi yung fasting, mga kapatid. Kasi kasama na yung lalakas ka sa Panginoon, pati yung katawan mo, malilinisan pa, mga kapatid. Kaya hinikayat ko kayo lahat na gawin ito kung may kahilingan sa Panginoon, mga kapatid. Kung may hinihingi, kung may dinadalangin, may sakit, mayroong mga ano pa man na pangailangan, financial, o kaya ano pa man na pangangailangan, ito'y pwedeng gawin ng pagpapasting mula sa inyo. Wag lang doon sa malapit sa, sinasabi ko na, huwag lang malapit sa kusina magpasting. Kasi mahirap yan. Kasi nandun yung tukso, mga kapatid. Lalo na kapag nagluto yung pinaka-paborito mong pagkain, wala na yung fasting. Masisira yung fasting, mga kapatid. Oo. Lalo na kapag naggisa ng bawang, sabi ni Brother Joseph, maamoy po lang yung bawang, talagang yung sikmura kasi natin, parang nangangamoy, sumasakit na yung tiyan natin kapag ganon. Kaya lumayo tayo doon sa kusina pag nagpasting tayo. Ito nga, mga kapatid, idineklara na ni Ezra na
dininig na ng Diyos ang kanilang panalangin. Kasi dahil yung ginawa nila at nagpatuloy na silang maglakbay, mga kapatid. At naglakbay na sila. At yung pagpapasting, mga kapatid, natakalakay na ni Pastor kanina, yung kay Jesus, yung pagpapasting niya na ng 40 days, yun ang talagang pinakamahirap, mga kapatid. Yung 40 days na magpapasting ka, magayon, hindi ka kakain talagang bihira siguro yung makakaabot nun. Sabi ni Pastor, si Pastor Jezreel daw ay nakayanan niya 40 days. Ngunit kung siguro kung talagang mayroon tayong talaga sigurong kahilingan talaga na ng ganon katindi, makakayanan siguro natin. Siguro kung ako na ganito kataba, ayawan ko kung baka yung 40 days, baka kagaya ng kay Brother Roger ng katawan ko siguro. Pero maganda. Maganda yung gagawin na ganito, mga kapatid. Yung 40 days na pagpapasting, nung tuksin ng Diablos ng ating Panginoon, hindi siya natukso kasi lumakas siya ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kapsat napalapit siya doon. Nang hinaman yung kanyang katawan sa pisikal na pangangatawan. Ngunit lumakas naman yung kanyang pananampalataya doon sa Ama. Lalong lumapit siya doon sa Ama upang doon sa mga tukso na iginawad sa kanya ng Diablo ay hindi siya natukso. Yung una, di ba, yung tinapay, gusto mo yung bato, gawin mong tinapay. Kayang-kayang gawin yun ng ating Panginoong Hesus, na gawin niyang tinapay, yung bato. Ngunit hindi niya ginawa kasi nandun yung tukso nga. Tukso siya ng Diablo. Yung palulundagin siya sa mataas, pagkat siya ay alayan ng kanyang mga anghel, ay hindi niya ginawa yung tukso na yun. Ganon din yung ipipakita sa kanya, yung buong mundo na makikita niya, ibibigay sa kanya. Ngunit hindi niya tinanggap, mga kapatid. Yung mga tukso na yun ay hindi siya natukso sa mga yon, mga kapatid. Kaya itong prayer and fasting ay pagpapalakas sa ating katawan, pagpapalakas sa ating sariling upang lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Kaya napagtagumpayan ng mga Israel itong 3 araw na pagpapasting, mga kapatid. Bagamat sila ay maglalakbay, ito yung kanilang manisra para maprotektahan sila doon sa kanilang mga dala-dala. Kasi marami silang dala-dala, mga kapatid, na mga mahalagang bagay na gagamitin lang paghahandog sa Diyos sa Jerusalem. At pupunta naman tayo sa kapsat sa The Journey to Jerusalem. Dito'y makita tayong kapsat. Ito'y Isra 8:31 to 32, mga kapatid. 31. Sabi niya dito sa 31. 31, kapsat. Dijay, unanda dito kata, the protection of God. Sabi niya dito, nang magkakayoy, magsiyayon tayo sa ilog ng Ahaba ng 12 araw ng unang buwan upang bumaroon sa Jerusalem at ang kamay ng ating Diyos ay sumasatin at iligtas niya tayo sa kamay ng kaaway at sa bumabakay sa daan. Ito na ngayon, mga kapatid, yung kanilang paglalakbay na, talagang masinsinan paglalakbay na. Nag-umpisa na silang maglakbay. Nung natapos na silang magpasting, ay naglakbay na sila na papuntang Jerusalem. Lahat sila, ang dami nila na naglakbay. Sabi niya dito ay, yung kanilang paglalakbay ay dala-dala nila ang kayamanan, dala-dala nila ang kanilang mga hayop, mga tupa, mga baka, mga kambing, lahat na lang kanilang kayamanan ay dala-dala nila. At doon sa kanilang paglalakbay na yun ay nandun yung proteksyon ng Diyos sa kanila, nandun yung paggabay ng Diyos sa kanila. At payapa silang naglakbay kasi ang
sabi niya ni Esrai, dininig na ng Diyos yung kanilang panalangin. Kaya wala nang, doon sa kanilang paglalakbay ay wala nang balakid. Dire-diretso na silang naglakbay, mga kapatid. Dire-diretso na silang naglakbay. Wala na silang pinangambahan kasi nandun na yung Diyos na kanilang na siyang magproprotekta sa kanila. Kung mayroon mang balakid sa kanilang paglalakbay ay ang Diyos na ang bahala sa kanila. Kaya dire-diretso na yung kanilang paglalakbay at umabot sila ng 40 days, mga kapatid, sa kanilang paglalakbay mula doon. Kaya mahirap, ito yung pinakamahirap talaga yung paglalakbay na kasi dala-dala nila yung mga, sabi ko nga kanina, yung mga kanilang mga gamit, lahat sila, lalo na yung mga kanilang mga anak. Talagang siyempre yung mga maliliit na mga bata, siyempre malamig yung panahon. Pag malamig yung panahon, kailangan nila talaga ng init para mainitan ng mga bata. Kaya nandun yung Diyos na kanilang proteksyon, mga kapatid. Siya yung gumabay sa kanila upang ang kanilang paglalakbay na ito, malayo ang paglalakbay ay kanilang mapagtagumpayan. Kaya ito pala yung resulta at saka ito yung kalalabasan pala ng prayer and fasting. Kapag nakapag-prayer and fasting ka na, wala ka ng pangangambahan pa, wala ka ng kinakatakutan pa, pagkat nasa iyo na yung proteksyon ng Diyos mula sa anumang bagay na kailangan mo ay nandun na. Dahil ang Diyos ay siya na yung magbibigay sa iyo, siya na yung aagapay sa iyo mula sa iyong paglalakbay. Kagaya ng sinabi ni Isra na nandun na sa kanilang paglalakbay ay wala na silang kinakatakutan pagkat ang Diyos ay sumasa kanila at siyang gumagabay sa kanila at nagbabantay sa kanila. At siya ang nagliligtas sa kanila sa anumang kapamakan, mga kapatid. Wala na silang kinakatakutan kasi nandun na sa kanila ang panig ng Diyos ay nasa kanila na. Kaya dadaan man sila sa anumang, siyempre noon wala pang daanan talaga na maganda, mga matirik, dadaan sila ng mga bundok, dadaan sila ng mga disyerto, dadaan sila ng mga maraming mga mababangis na hayop, dadaan sila ng mga matataong lugar, mga masamang tao. Hindi na sila natakot, mga kapatid. Wala na silang kinakatakutan pa. Kaya ito yung kanilang paglalakbay na wala na silang kinakatakutan pa. Sa buhay ng mga Kristiyano, mga kapatid, kapag ito'y ginawa natin, wala na tayong katatakutan pa sa ating paglalakbay. Pagkat ano pa man na dumarting sa atin, sa ating buhay, ay hindi tayo matutumba, hindi tayo matatalo sa anumang bagay. Dumating man sa atin ang pinakamahirap na pagsubok sa ating buhay. Kung kasama natin ng Diyos, siya ang magbibigay sa atin ng proteksyon, gabay, at ano pa man sa ating buhay. Kaya ito, mga kapatid, ito yung kanilang paglalakbay mula sa Jerusalem, mga kapatid, papuntang Jerusalem. At pupunta naman tayo sa huli pang paglalakbay, mga kapatid. Ito na yung final na pagdating nila, mga kapatid. The arrival in Jerusalem. Dito'y 32 kabasat, sa 32. At tayo ay nagsidating sa Jerusalem at nagsitahan doon ng 3 araw. Nakarating na sila, mga kapatid, sa wakas. Sabi nila, nakarating na sila. Nandun na sila sa Jerusalem. At sila, pagdating nila doon, mga kapatid, ay nagpahinga na sila ng 3 araw. At mula doon sa kalang pagdating, di ba, kapag galing ka ng ibang bansa, ibang lugar, di ba, malayuan din paglalakbay. Pagdating mo, di ba, pagkarating mo ay tuwang-tuwa ka rin na makarating. At yung kaginhawaan na yung pagod mo ng iyong paglalakbay ay mawawala kapag nakita mo na yung bayan mo, mga kapatid.
pag nakarating ka na doon sa sarili mong bayan ay parang yung lahat ng pagod na pinagdaanan mo, yung maglalakbay ka ng mahigit 1,000 kilometro, maglalakad ka, tapos pagod, puyat, nandun yung gutom, nandun yung uhaw, kasama na doon lahat, ay darating ka doon sa pupuntahan mo ng ligtas, payapa, at wala man lang nangyari sa iyo na masama, ay di ba napakaginhawa yung katawan na darating ka doon, na tuwang-tuwa ka, mga kapatid. Yun ang nangyari sa mga Israel na ito, na talagang na tuwa na sila, dahil sa tuwa nila, nagpahinga na sila ng 3 araw doon, na parang doon na lang sila, sabi niya dito, nagpahinga sila ng 3 araw. Hindi pa sila dumiretso sa templo kundi nagpahinga sila, mga kapatid. Kaya itong si Ezra ay napakalaking papel na ginawa niya sa mga Israelita sa kanilang pangalawang pagbabalik mula sa kanilang pagkabihag sa Babylonia, mga kapatid. Kaya itong si Ezra ay ginamit ng Diyos sa kanyang mga anak na sa Israel. Yung mga anak niyang Israelita kapsat na nabihag ng maraming taon sa pagkakabihag, ay siya yung pangalawang pagkakataon na pagbabalik ng mga Israel sa Jerusalem, upang doon sila ay manambahan na sa Jerusalem, mga kapatid. Ay siya yung ginamit ng Panginoon na pumunta doon sa Babylonia upang kay Haring Artaherhis, upang kausapin niya na napayagan na yung mga lahat ng mga Israel na bumalik na. At ito naman si ating Haring Artaherhis kabsat ay pinayagan niya, at yung batas na ginawa niya ay lahat ay pinabalik na niya sa Jerusalem, mga kapatid. Kaya sa panahon ngayon, mga kapatid, kung gagamitin ka ng Panginoon, ano ang kagustuhan mo sa buhay na paggamitan sa iyo? Meron ka bang gustong paggamitan sa iyo ng pating Panginoon? Kasi kagaya ni Ezra ay mula siya sa lahi, sabi ko kanina, kay Aaron, ang pari, na siyang unang naging pari, mga kapatid. Kaya ito yung lahi ni Ezra. Kaya tayo man ay nakakilala na ngayon sa Panginoon, ano ngayon ang gusto mong paggamitan sa iyo ng Panginoon? Kaya kayo lang makakasagot doon, mga kapatid, kung saan nyo gustong paggamitan ng ating Panginoon. Sa panahon ngayon ay napakahirap po na ng buhay. Sa ngayon ay alam naman natin na ang ating mundo ay lalong gumugulo, lalong nagkakaroon ng digmaan. Siguro itong nakalipas na linggo ay marami tayong nabalitaan tungkol sa gira. Ay itong South Korea at North Korea nagkagigirian, ganon din ang Amerika. Kaya ito siguro ang isa siguro sa mga panalangin natin na ito ay magkaroon ng malawakang pag-uusap ng ating mga bansang malalaki, kasi sila yung umahawak ng mga ganitong pagkakataon. Itong gira kasi ito ay kung minsan ay dinideklara ng mga mayamang bansa para pagkakakitaan ng gira. Minsan naman upang lalong silang makapagbinta ng mas maraming armas para kumita ang mga manggagawa. Kaya ito siguro ay malawakang pag-uusap ito, at ito ay malawakang panalangin din ng mga Kristiyano. Ito'y gawain ng mga Kristiyano ito ngayon, mga kapatid. Kasi isa tayong maliit lamang na bansa na walang magagawa. Wala tayong kapangyarihan upang protektahan ang ating sarili sa mga ganitong
kalaking digmaan. Kaya siguro ang ating magagawa ngayon ay panalangin, mga kapatid. Panalangin at pag-ayuno. Ito yung ginawa ni Ezra doon sa kanilang paglalakbay. Kagaya ng napakahirap kasi yung kanilang paglalakbay, mga kapatid, yung malayo kasi talagang sinabi ko kanina na yung kanilang mga dala ay talagang nandun yung trait ng para sila ay saktan o kaya pag nakawan kasi dala-dala nila ay mga ginto, mga pilak, mga silver, mga kapatid, at mga mahalagang bagay para sa Panginoon. Kaya ito, mga kapatid, ito yung may kunting mga pagtatanong dito. Sabi niya dito, for the believer, fasting should be a sign of inward humility. Ay, abas kayo, hindi nabasa ka, sabi niya dito. Dito yun. Is fasting and prayer is a way to get things from God. Iti kadi panagkararag kan panagfasting kapsat iti kadi ti bagay lang talukas tagata mala tayo dagi kaya tayo ngalaan iti Diyos. Ito yung mga bagay, ito kaya yung paraan para makuha natin yung mga bagay na gusto natin sa Panginoon. Meron bang gustong sumagot, mga kapatid, kung yung mga bagay na ito ba yung paraan na yung pagpapasting, pagpre-prayer, upang yung mga bagay na gusto natin ay maabot natin, makuha natin. Sige, brother. Yes. Pastor. Jay. Pag-prayer kan pasting na di David Dwight, sir. kaparusahan ng nagawa niyang kasalanan. That's the consequence of his sin. Kaya nga, sabi niya, ano kung tinugon ng Diyos ang aking panalangin? Kaya ako'y nagayuno. Kaya tanggap niya na talagang hindi masasagot yung kanyang panalangin. Nagbaka sakali lang si David na baka makita ng Diyos yung kanyang taimtim na mananalangin at pag-ayuno ay baka tugunin ng Diyos yung kanyang panalangin. Now, meron ding nanalangin, umiyak, na talagang dinicide na ng Diyos na talagang mamamatay siya. Si King Hezekiah. Pero makita ng Diyos na talagang nagsisi siya at nakita niya na mayroon pang magagawa sa pamamagitan ng paggamit niya kay Hezekiah, dinagdagan ng Diyos yung kanyang buhay ng 15 years. Okay. Kaya dito natin makikita.
isa lang po pinapakita doon sa fasting ni Hezekiah at ni David, that the sovereign over life is God. Kasi life na yung ginawa nila eh. Ang sovereign tungkol sa sa haba at ikli ng buhay ay ang Panginoon. Purihin po ang Diyos. Yun po yung aral makukuha natin doon. Pero karamihan naman ang nag-ayuno sa Bible ay sinagot. Pati yung hindi mananampalatayang bansa, nag-ayuno. Diba? Yung Nineveh, galit na galit si Jonah dun eh. Kaya kasabi ni Jonah, yan na ang sinasabi ko eh, masyado kang maawa. Ay, Panginoon. Kaya nga ayaw niyang pumunta sa Nineveh. Kasi gusto niyang gumante. May galit siya sa Nineveh dahil sa ginawa sa kanyang bansa. Pero napilitan siyang punta kasi talagang yun ang utos ng Diyos. Eh, nagdeklara siya ng repentance o nagsisi yung hari, nagdeklara ng ayuno, nakita ng Diyos yung kanilang puso, kaya binago ng Diyos yung kanyang desisyon kasi ipinakita ng araw doon na kahit gaano kasamang tao pag nagsisi sa kanyang kasalanan, kayang-kayang patawarin ng Panginoon. Amen. Yun naman yung pinapakita doon. So, lahat po ng mga prayer fasting. But, napakahalaga po ng praying fasting sa buhay Kristiyano. Kaya nga po, nang sinasabi ko, hindi lang to physical cleansing. Although it served as a purpose. Okay? It served as a purpose. But, the main reason and objective when a Christian pray and fast ay, ulit ulit, for spiritual upliftment and purification. Kung mayroong physical purification, alam niyo po kasi yung fasting, marami siyang nililinis eh, sa iyong katawan. Hindi lang po ito spiritual, nakakatulong po ito physically. Now, pinakinggan namin yung lecture ni Dr. Grace Rojo. Mga 50 years old na siya eh, pero titignan mo yung kanyang mukha ngayon, parang nasa 30s lang siya. Bakit? Nagpa-fasting siya. Although hindi yung full blast fasting na, kasi maraming klase ng fasting. Meron yung tinatawag na dry fasting. Pag dry fasting, no water, no food. Pero hindi mo makakaya yun ng 3 days na dry fasting. Pero naman talaga yung fasting na food lang. Okay. Abot ka doon ng mga 40 days. Pwede yun. Okay. Meron naman yung talagang hindi mo kaya, magtatawag na stagnant na fasting na, halimbawa, magpa-fasting ka ngayon, ngayong araw na ito, 2 meals fasting, tapos kakain ka ng gabi. Gaya ng ginagawa ni Sumerian School of Christ. Actually, si Pastor Tabilangon araw-araw nagpa-fasting, pero umaga at saka tanghali. Paggabi, kakain. Kasi yun yung na-observe namin kasi doon siya tumira sa bahay. Paggabi yan, nagluluto siya, kakain. Tapos kinamuka na fasting ulit siya. Tapos kunti-kunti lang yung pagkain niya, hindi yung lamon. Di ba kasi yung pagkain at saka yung lamon. Kasi yung plato, pagkain lang, kunti lang laman. Pero pag lamon, puno-puno. Gaya yung kasalan bukas na hinatinan ko, talagang open yung pagkain, nilagyan namin. Talagang anawan, ni Buko ni Pastora, tahan ni Buko ako, lamon na. Buta, high blood mo, kung na. So, gano'n na yun. Ano ba yun? Pwede rin yun. Pastor, niyang kaya trabaho ko. Gaya kaming mga, maraming mga appointment, mga meetings. Eh, saan ka pwede mag-fasting? You said, kahit na araw-araw ka mag-fasting, kaya lang, 2 meals or 1 meal, pwede yun. Okay. Pero kung talagang nilid ka ng Panginoon na, sige, gusto kong lagpasan ng Panginoon, gusto ko 60 days. Okay, kung kaya mo, praise the Lord. Pero hindi po, hindi po, kung talagang nakipag-covenant ka sa Panginoon, warning po, pag nakipag-covenant ka sa Panginoon that you will pass at nagsabi ka ng araw, dapat ginagawa mo. Kasi mayroon pong nangyari sa amin sa Ilocos Sur, nung bago pa lang ako, mananampalataya, may pinuntang pastor sa church namin. Nakakuha na siya, straight chair. Hindi na siya makabangon. Hindi siya makabangon. Nung tinanong kung bakit nagkaganon yung pastor na yon, nagpasting pala siya ng 40, ang covenant
tingnan niyo sa Panginoon, nag-fast din ng 40 days. Nung ika-35, hindi malakas pa siya, kaya lang natukso siya. Dahil ito namang asawa niya kung bakit nagluto ng napakasarap na pagkain, naamoy niya. Although nakasiklooded siya, naamoy niya. So, kumain siya. Kunti lang naman ang kinain. Pero may rule kasi sa pag-break ng fast. The longer you fast, slowly na kumakain ka rin. Okay? Kaya nga po, nung nag-fasting si Pastor Jess, nung nasa ika-30 na siya, pumunta ang ika-25, talagang binisita namin siya. Binisita ko siya to give him advice. Kasi nga, young as he is, at kaibigan rin naming pastor, at saka kung lulubin ng Panginoon, future sa diglo, kung kagustuhan ng Panginoon, kagustuhan ng Papa. Gano'n. Di ko yung tanto talaga. At sabi ko, pag mag-break ka, 25, ano ba talaga ang tatapusin mo? Sabi ko, tatapusin niya raw yung 40. Okay, kumusta naman yung sitwasyon mo ngayon? Malakas ako, pastor. Okay, sabi ko, mag-ingat ka, sabi ko, sa 30 to 35 yan. Yung 30 to 35, nandiyan na naman yung temptation. You will be tempted, talagang, parang wala na siya parang hindi na siya nagugutom, wala na, natural na lang. Nung nasa 25 na siya. Pero sabi ko sa kanya, basing on experience, basing sa mga testimony, sabi ko, sa 30 to 35, magugutom ka ulit yan. Kaya magbabalik. Tapos, pag nag-break ka na ng fast mo, pag napagtagumpay mo, sabi ko, unti-unti. Find a nutritionist, mag-search ka, tapos mag-consult ka sa nutritionist para unti-unti. Yung 3 days nga lang, hindi ka pwedeng kumain ng, kasi nag-fasting ka, tapos daw masigida, adobo. Hindi pwede yun. Mag-soup muna, di ba? Mga noodles, gano'n. Soup muna. Hindi pwede. 3 days lang yun, kung 40 days na. Kasi nakatupot na ijay, yung mga bituka mo, mga intestine mo, talagang, siya. Kaya, si Pastor Jess, nung testimony niya, nung kinausap after 40 days, hindi, okay na. Tapos na, Pastor Jess, basta, tama yung sabi mo, Pastor, 30 to 35 days. Talagang nagugutom na raw siya. Natitim na raw siya na parang gusto niya nang kumain. Pero pinagtagumpayan niya yun. Kaya, kasi, pinalala ko sa kanya yung nangyari sa Robuso. Nag-fasting, ika-35 days kumain. Muntik na mamatay, naka-stretcher na lang. Buti na lang, pinunta sa church, he asked forgiveness to the Lord, and my pastor, my father of faith, talaga namang gifted siya ng healing. And miracle, pag nag-pray, ipinag-pray niya. Pinag-pray niya yung pastor, nandun kami, bumangon siya. Nung bumangon siya, tatalon-talon na siya, praise the Lord, malakas na siya, inawit na namin niya, isunak na limagto ng daydaya. Alam niyo yung kantang yun? Okay, so inawit na namin. So what I said is, if you have a covenant with the Lord, na mag-fasting kayo, okay, maganda yan. Amen? Amen. Napintas mo, tag-fasting. Siguraduhin nyo, nag-fasting kayo, hanggang fasting hanggang kailangan mapukuin nyo. Nag-fasting kayo at nararamidin nyo. Kaya nga, fasting and prayer. Pag nag-fasting ka, talagang seclude yourself, pray. Amen? Hindi yung nag-fasting man, hindi mo, bilang ka pala bilawanawa ni Jai. Ano mang ginagawa? What is the purpose of your fasting? Hindi na yung spiritual cleansing. Hindi na yung spiritual upliftment. Physical cleansing lang ang ginagawa mo. Gusto mo lang ma-burn yung mga calories mo. Pag ganon. Pero pag mag-fasting ka talaga na ang purpose ay spiritual, then accompany it by worship, prayer, and Bible reading. Amen? At talagang wala kang gagawin. Huwag kang magkukan ng effort mo. Kaya nga sabi namin, kakayanin, sabi ni Stacy, kahit na ganito ako kapayat, kakayanin ko ng 40 days. Kung wala talaga akong gagawin, magkukulong lang ako sa kwarto. Kahit si Brother Roger, kakayanin yung 40 days kung wala siyang gagawin. Kasi wala naman siyang gagawin, di ba? Papasting lang siya, uminom naman siya ng tubig. Kung hinilit siya ng Panginoon. Kaya nga mayroon po tinatawag na purpose yan. Kaya kayo po, pag mag-fasting kayo talaga, ang purpose niya ay spiritual cleansing, accompany it with prayer, worship, and Bible reading. Okay? At kung naman ang fasting niya ay physical, sige lang, huwag lang kayo kumain. Tapos, magpala kayo doon, mag-Facebook kayo, maglaro kayo ng Call of Duty.
tayong kakain. Wow. Eh kung gusto nyo naman, kung ganun man lang, di lubos-lubosin nyo lang magpapayat, huwag na kayong kumain ng kanin. Oo, kagaya ko, hindi ako kumakain ng kanin. Oo halata ko, yung rilo ko kumasya na. Okay, ibig sabihin, yun talaga yung point doon. At hindi na ako nagme-maintenance. Tinanggal ko na yung aking maintenance kasi yun ang nagpapakuan yung pagkain ko ng kanin. So, physical ang purpose doon, pero may physical cleansing yun. Pero pag mag-fasting talaga ako, dapat hindi lang physical, dapat spiritual. So, puri mong Panginoon. Sino ba nakaranas na nag-fasting dito? Si Virgo nga nag-fasting Pero nung matapos mag-fasting, lamon na. Hindi gano'n. Kahit taros kaldo yan, pag nag-fasting ka ng 3 days, unang pagkain mo, konting pa lang. Konting kain lang. Sa susunod, yan. 1, 2, gano'n lang po, mag-fasting. Pero, hindi po ganito fasting nga, nakakadong spiritual life kung hindi nag-fasting. Hindi gano'n. You have the right attitude in fasting. Okay, wag magpapasting ako para mas mataas ang spiritual life ko kay sister ganito. Sa palagay niyo ba tutugunin ng Diyos yung mga design na ngayon? All the motive must be in line, in tune, and at right with God. Ganon din po yung paglilingkod sa Panginoon. Lagi kong sinasabi ito, kahit sa mga pastor. Sa mga kapastor, bilang presbyter, sinasabi ko sa mga pastor na nasa sakupan ko po, sabi ko sa kanila, remember this, pag gumawa kayo, in all you do, if you do God's work, in God's way, in God's will. Pag gumawa kayo sa gawain ng Panginoon, gawin ito sa kaparaanan at sa kagustuhan ng Diyos. Kasi pwede naman na gumagawa ka na hindi kagustuhan at hindi kaparaanan ng Diyos. Okay? Kaya pag pumunta ka rito sa church, siguruhin mo na ang gagawin mo rito kaparaanan at kagustuhan ng Diyos. Pag nag-fasting ka, kaparaanan at kagustuhan ng Diyos. Mean to say, the motive is at right. Purin po ang Panginoon. So yun po. Punta tayo sa huli na ito, mga kapatid, kasi itong mga iba ay natalakay na ni Pastor. Itong isa ay ano man yung bilang isang Kristiyano, ano man yung narinig mo, sabihin mo, ipayag mo, at huwag mong itago, mga kapatid. Ipayag mo sa mga ibang tao. Kagaya ni Ezra, mga kapatid, yung salita ng Diyos ay nasa kanya, alam niya yung salita ng Diyos. Natutunan niya. At yun ang dahilan kung bakit siya bumalik doon sa Babylonia upang yung mga Israelita ay auunin niya doon ibalik niya doon sa Jerusalem, mga kapatid. At hindi lang yung gusto niyang auunin doon, kundi ibahagi niya yung salita ng Diyos. Yung batas ni Moses, mga kapatid. Ibahagi niya doon sa mga Israelita na hindi pa nakakalam. Ibinahagi niya yung salita ng Diyos. At ganon din, hindi lang sa mga lahat ng Diyos, kundi sa mga lahat ng mga tauhan ng hari, mga kapatid. Lahat ng mga nasasakupan ni Aring Artaxerxes ay ibinahagi niya yung salita ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, tayo din, ito yung parte rin natin mga Kristiyano. Yung salita ng Diyos ay nalaman din natin, magiging kagayat sana tayo ni Ezra na yung kanyang damdamin ay hindi niya itinago, mga kapatid, kundi ibinahagi niya, kundi naglakbay pa siya ng malayo upang ibahagi yung salita ng Diyos, upang yung mga hindi pa nakakilala ay maahon sila doon sa pagkakabiyag, mga kapatid. Kaya tayo ngayon ay maraming mga Kristiyano, maraming mga tao ngayon na nawawala, hindi nakakilala sa Panginoon. Ito yung party natin ngayon bilang isang Kristiyano. Magiging kagaya tayo ni Ezra, mga kapatid, na itong salita ng Diyos ay huwag natin itago sa ating sarili lamang. Kasi
kung itatago natin tayo lang ang maliligtas, paano na yung mga iba? Paano na yung mga kagaya ko, mga kapatid? Kung walang nagsalita sa akin, walang nagtiyaga sa akin na pumunta na sabihin yung salita ng Diyos, siguro hindi pa ako naligtas ngayon. Kaya isa si Sir Rogelio na matiyaga na nagsalita yung salita ng Diyos. Kahit na tinataguan namin, na Brother Ronald yan, tinataguan namin yan si Sir Rogelio. Kapag nandyan kami nakaupo dyan sa gilid ng kalsada, kapag nakita namin na dadaan, lalakad siya. Kasi dadaanan kami kapag yung nandyan ka lang na nakaupo, titigilan kami yan, titigil siya, kakusapin kami, sasabihin niya ang salita ng Diyos. Kaya kapag nakita namin siya, tatakbo na kami, magtatago na kami. Kaya yan ngayon. Kaya pasalamat kami dahil nagtiyaga siya na yung salita ng Diyos ay payag. Kaya ito ngayon, mga kapatid, yung role natin bilang sa Ezra ay ginamit din siya ng Diyos upang ahunin yung mga kapwa niya Israelita dahil na ibalik sa Jerusalem. Ganon din sana tayo, mga kapatid. Yung manawala nating mga kapatid ay ibalik natin sa Diyos. Ito po yung ating katungkulan ngayon. Dito po yung hangganan na siguro yung kuha natin, mga kapatid. Ibibigay ko na kay Pastor yung kahuli. So, salamat, brother. Napakaganda po yung lesson natin ngayon. It is, yun po talaga ang sikreto ng lumalagong Kristiyano. Pag lumalago ang isang Kristiyano, lumalago rin ang iglesia kung saan siya nandoon. At ang sikreto po is prayer. Amen? Prayer and fasting. Kung minsan, hindi natin magawa yung fasting, kung hindi natin magagawa rin yung prayer. Kaya dapat magkasutugma yun. Purihin po ang Panginoon. But reminder nga, sabi ko, it must be done in the accordance to God's way and God's will. Kaya depende sa iyo kung ano yung gusto mong pagpapasting. Pwedeng araw-araw. Amen? Pwedeng weekly. Pwede mong isiklud talaga yung sarili mo para sa purpose na yon. Niling kong tumayo po tayong lahat and let us, yung mga kabataan, di pa sila tapos? Okay. So, awitin natin yung Keep Me True, Lord, Jesus, Keep Me True. Keep me true, Lord, Jesus, keep me true. Keep me true, Lord, Jesus, keep me true. There's a way that I must run. There are victors to be won. Give me for every heart to be true. Salamat po, Panginoon, na muli mong pinaalala sa amin na kailangan po namin lalo pang maging masigasig sa pananalangin. Lalo pa kaming lumapit sa inyo, O Diyos. Dahil ito po ang aming buhay. Ito po ang kalakasan namin, ang pananalangin. Tulungan niyo rin po kami na magkaroon ng desire na mag-ayuno, Panginoon, para lalo pang magkaroon kami ng paglagong espiritual. Tulungan niyo ang bawat isa sa amin. Salamat po sa buhay ni Ezra at ang mga Israelita na, Panginoong Diyos, nung sila po'y nag-ayuno, matagumpay po silang nakabalik sa Jerusalem. Kahit po napakaraming mga banta ng mga kaaway sa kanilang daanan, you cover them with your precious blood because you answered their prayer, O God. Dahil nanalangin po sila, nag-ayuno po sila, Panginoon, at nakita mo po ang nasa puso nila kung paano sila naging masigasing, matapat sa kanilang pananalangin. Ipinakita ito sa kanilang pag-aayuno. Tulungan niyo rin po ang bawat sa amin. Kung may mga hinihiling kami at mas nais pa namin makakita, makaranas na mga himala sa aming mga buhay, Lord, help us, O God, to do as Ezra did. Thank you very much, O Lord, for the message today. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so
Nakikita nyo po, may upuan po rito sa harapan. Mayroon pong mga local, foreign member ng Project Extra, ng